Hello mga kababayan, magandang hapon po. Kumusta po kayo? Ito po yung medyo latest na balita ngayon na ibinalik ni Mayor Baste Duterte doon sa kanyang nasasakupan sa Davao City yung war on drugs. Yung deadly na war on drugs ng kanyang ama at kapatid. Biro mo, sa unang araw pa lang kahapon. Sa unang araw pa lang nag-declare ang war on drugs na ibig sabihin, ano ito? Kaso na naman ng EJK. 4 agad ang patay. Tapos, itong mga namatay na ito, napatay, kagaya rin nung dati, nung sa tatay niya. Yung mga, pusher nga. Kung totoo man na pusher, yung mga pipitsugin lang naman, yung mga backyard na gusto lang dumilihin siya. Diba? Imagine, drug war. Ito na nga po yung kaso ng kanyang magulang, ng kanyang ama, ng kanyang kapatid, sa ICC. Nasa ngayon nga kinakatakutan na nila. Tapos ito, uulitin. Walang kadala-dala, no? Walang kadala-dala. Talagang inuulit. Or, ako sa palagay ko, ganito po yun ang aking take dyan. Una, nagyayabang itong si Baste. Diba? Yabang. Kasi, kumbaga, wala naman siyang markadong achievement, project, or kung ano man, dyan sa Davao. Kumbaga, parang hindi naman siya napag-uusapan. Kung achievement lang naman ang tema, no? So, kung dito, ito nga, sikat siya bigla. At ang isa pa dyan, kailangan katakutan. Sikat at kinakatakutan. Gustong gumaya sa ama. Sumusunod sa yapak ng ama. Isa pang rason. Okay, nagpapasikat. Dahil 'di ba ang sabi, tatakbo daw na senador sa susunod na eleksyon next year. Diyos ko po. Okay, tatakbo ng senador. Para sikat, pinag-uusapan. Ang isa pa, baka naman gustong sumama doon sa ayaw niyang maiwanan sa Davao para bang magbabakasyon silang pamilya doon sa The Hague. Pero ang nakikita ko po dito, ito ay isang sampal sa Marcos government at sampal sa ICC. Kasi para bang hindi naman kinakatakutan ng ICC. Kasi ito inuulit Kasi alam mo, sa tingin ko, sa nangyayari, parang wala naman kasing kahihinatnan Diba? Ang tagal-tagal na. Lalo pa na si PBBM ay hindi naman makikipag-cooperate sa ICC. So, paano sila gagawa ang ICC? Paano sila tatarabaho, kikilos dito kung hindi makikipag-cooperate ang gobyerno? So, ibig lang sabihin, walang saysay. Walang saysay itong mga efforts na ito. Not unless na makita natin na talagang umaksyon na ang ICC at talagang nabitbit na ang yung mga dapat bitbitin. Makulong, arestuhin, makulong. Pero hanggang walang nangyayari, okay lang.
Hindi naman mapaparusahan eh. Isa pa, tila yata sobrang takot. Takot ang mga pulis at ang gobyerno na kalabanin talaga itong mga Duterte na ito. Tingnan mo nga ngayon, ang nangyayari ngayon. Tingnan mo yung pag-aaresto kay Kibuloy. Kumusta na kaya? Di ba? Ilang araw na lumipas, oh. Kailan pa napirmahan yung warrant of arrest? Bakit ngayon walang nangyayari? Diyan sa Davao, yung mga pulis diyan sa Davao, clueless. Ayon sa balita, clueless. Hindi alam kung saan hahagilapin. Sorry. So ano ito? Nagpapatunay lang ba ito mga kababayan na walang kakwenta-kwenta ang ating kapulisan? Wala na ngang kwenta yung justice system, pati yung kapulisan, yung mga otoridad, inutil din. Ba't natin nasasabing inutil? Tingnan mo nga, iisang tao hindi kayang hulihin? Ano nangyari sa matataas na sweldo ng mga pulis? O yun na nga ang dahilan, yung pagtaas ng sweldo, kaya hindi na marunong humuli ng dapat hulihin? Maniniwala ba tayo mga kababayan na hindi nila alam kung nasaan nagtatago itong si Kibuloy? O isa pa, ito pang nangyari naman dyan sa pag-aaresto din kay Tebes dyan sa Timor-Leste. Nagpunta doon ang NBI. Pero pagbalik, ang kwento nahihirapan sila. Inutil ang mga otoridad natin. Wala kayang gawin. Asa pa tayo na magkakaroon nga ng hustisya ang mga krimen dito. Tingnan mo yan, nakikita natin yung nangyayari kay Kibuloy, itong kay Tebes, mga Duterte. Kaya naman tingnan mo, yung balik ang AJK. Unang araw pa lang 4. Bukas, sige mag-abang tayo sa mga susunod na araw. Masyado nagpapasikat itong Baste Duterte. Wala silang kadala-dala. Siguro, iniisip ni Baste, ICC, wala naman yan. Tingnan mo nga, may nagagawa ba? Ang tagal-tagal na yan. Ang tagal. Ilang taon na yan na pinag-uusapan yung ICC na yan. Ganun na lang siguro yung buhay natin, mga kababayan. Matira ang matibay. Survival of the fittest. Mga walang kwenta. Hindi mahagilap kung nasaan. Di ba mayroon tayong Intel? Yung intelligence fund, di ba? Malaki. So, bakit hindi yun nagagamit? Si Kibuloy lang, hindi malaman kung nasaan. Alam niyo mga kababayan, itong dare natin dito sa, ako maka-BBM ako, pro-Marcos ako, pero kung hindi po mabibigyan ng hustisya, hindi mapaparusahan itong Tebes, itong Kibuloy, itong Duterte, mawawala ang bilib ko. Baka nga, pag wala pong mangyari dito sa mga kasong ito, pwede na nga natin tawaging weak. Ikaw ang gobyerno. Ilang pirasong tao lang ito. Hindi natin madala sa hustisya.
Sa totoo lang, itong tungkol kay Kibuloy, mga kababayan, kung hindi po kaya ng Philippine government na arestuhin ito si Kibuloy, siguro panahon na para pumasok na dito ang FBI, ang US government. Kasi after all, may kaso si Kibuloy doon. Kasi po masyadong takot. Di ba mga kababayan? Tingin ko takot masyado itong mga pulis kay Duterte at kay Kibuloy. Takot or nangingilag dahil may utang na loob. Or yun lang yun. Masyadong mga inutil. Inutil at bobo. Hindi nakakainis lang po isipin na itong mga kapulisan na ito, mahal na mahal ito ni Duterte nung panahon niya. 'Di ba? Dinoble ba o triple yung sweldo ng mga ito? Tapos parang wala naman tayong pakinabang? Hindi ba? Hindi naman napapakinabangan eh. Ang tataas lang ng mga sahod, ang tataas ng kanilang mga matatanggap na pensyon pag sila ay nagretiro, pero wala namang mga silbi. Walang silbi kasi nababayaran. Nakakalungkot. Nakakalungkot lang po talaga. Tingnan mo na lang yung pagpunta nila ng mga otoridad natin sa Timor-Leste. What happened? Bakit sila nahirapan? At itong Timor-Leste naman, para bang inaari na nila na citizen nila itong Pilipinong si Tebes. Para sila ang nagdidesisyon eh. Nagdidesisyon sa buhay ni Tebes. Parang nag-a-apply ba ng nag-a-apply ng asylum? Huwag lang basta asylum, citizenship na. Bigyan nyo na yan ng citizenship dyan. Pero, bago man siya mag-apply ng citizenship dyan sa Timor-Leste, dapat panagutan niya muna yung mga atraso niya dito sa Pilipinas. Linisin muna niya magkaroon muna siya ng clearance. O, tapos, dyan ka na magkalat ng lagim. Di ba? Diyan sa Timor. Yan ang gusto ninyo. Gusto ninyo si Tebes, o diin nyo na. So, yun lang po mga kababayan. Nakakadismaya lang po kasi yung mga nangyayari sa bansa natin. Parang nakakawalang tiwala. Nakakawalang tiwala sa mga otoridad natin. Di ba? Ako matagal na akong walang tiwala eh. Sa mga pulis, wala akong tiwala. Okay mga kababayan, hanggang dito na lamang muna at let us remind ourselves na mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lang po ang ating nag-iisang tahanan. Thank you for watching and peace.